sabi mo, hiwalay na kayo sa asawa mo. Kung niloloko mo lang pala ako. Ginamit mo lang ako. Usap-usapan nila na ikaw talaga pwedeng makasalba dito sa boyfriend mo sa tulong nung sa Divisoria at yung kung sino may-ari ng restaurant. Tama? Kasi kung ikaw lang, sarili mo, hindi mangyayari yun eh. Tumulong ka sa akin pag-iimbestiga, huwag ka mahihiya. Kasi unang-una, walang hiya tong boyfriend mo eh. Alam ko naman, mahal mo siya. Ang problema, hindi ka niya mahal, ginamit ka lang eh. So ganito, tutulong kami sa'yo. Hindi natatapos dito. Malaliman na investigasyon to. Ako si Manilyn Patong. Nag-start po ako sa Buffet Tulcan noong 2015. Doon ko po nakilala yung Chinese national na si Sao Junhong. Hanggang nagkaroon kami ng relasyon. After 1 week, nahuli po siya sa immigration dahil overstaying po siya dito. Hanggang po sa, may tumawag po sa akin na pinapunta po ako sa Divisoria 88 Mall para pumirma ng marriage certificate po. Nagtataka ako bakit ako pinapirma ng marriage certificate na hindi po ako kasal. Kasi si Sao Junhong nandun po sa loob ng immigration, samantala ako nasa labas. Hindi po kami nagkasama, hindi po kami kinasal sa simbahan. Yung problema ko po, 7 years na po, hindi po nila inayos. Depressed na ako. Muntik na ako magpakamatay dahil sa ginawa nila. Kasal-kasalan lang tapos naging legal sa PSA? Paano nangyari ito? O, dahil kwento mo sa kanya. Okay ba? Kumusta ka naman? Ito, hindi pa rin makatulog sa kakaisip. Galing kang probinsya? Opo. Anong probinsya ng Mindanao? Mahayag sa Buanga del Sur po. Okay ba kung tanungin kita, ano bang tinapos mo? Elementary, high school? Natapos po ako, high school graduate lang po. Alright. Paano mo naisipan pumunta ng Maynila? Naisipan ko po pumunta Maynila kasi po naghahanap po ako ng trabaho. Una pa lang, nagtatrabaho po ako ng bilang katulong po. Okay, kasambahay? Opo. Hanggang sa nakita ko po yung hiring na waitress doon po sa Buffet Eat All You Can, doon po ako nakapasok. So, nakailang taong ka rin doon sa Buffet Eat All You Can? Naka 4 years po ako noon sa buffet, palipat-lipat kasi po 3 yung buffet nila, Cubao at saka Guadalupe. Okay. So, saan ka na-assign? Yung 3 po. Lahat pa ikot-ikot ka lang? Opo, paikot-ikot ako, mamalingki na madaling araw, alas 2. Minsan na disgrasya parang jeep. Paano mo nakilala at paano mo naging boyfriend yung isa sa mga investor ng sinasabing restaurant na Chinese? Ikaw ba'y sinet up? Parang pinagpakilala kayo? Kunyari, liligawan ka? Paano nangyari dito? Gusto ko lang, curious lang ako. Pakikwento sa akin. Nakilala ko po si Sao Junhong na national Chinese na nangligaw po siya sa akin before po siya nahuli sa immigration. Ilang ano rin kayo? Ilang buwan din kayo? Ilang taon din kayo naging magkasintahan? 1 week lang po. Mga 1 week lang po nahuli po siya sa immigration. Pero nung ikay naging boyfriend mo siya? 1 month. 1 month. Opo. Sinabi niya ba sa'yo magkakaproblema siya doon, overstaying siya, kaya kinakailangan? Wala po siyang sinabi sa akin. Sinabi niya ba sa'yo magpapakasal kayo? Opo, sinabi niya magpakasal kami sa simbahan. Okay. Ito ba'y sinet up at sinabi rin ng isa sa mga may-ari na kung maaari, sige, pakasal kayong dalawa? Wala po siyang sinabi. So, niligawan ka niya talaga? Opo, niligawan lang po ako sa boarding house po. Bakit ikaw napili niya? Anong may nakita ba siya sa iyo? O alam niya na galing kang probinsya? O may nagkwento ng mga kasamahan mo? Hindi ko po alam na basta naligaw lang po siya sa akin. Alright. Okay naman kayo sa relasyon niyo? Opo, okay lang po kami noon. Paano nangyari dito? Parang nagkaroon ba ng raid or something na hinuli siya dahil overstaying Chinese siya? Opo, naghihintay kasi yung taga-immigration doon sa buffet. Tapos siya bumili po ng manok sa Boni po. Hinintay po siya. Hinantay siya. Nung dumating yung mga taga-immigration, hinuli na siya? Opo, saka na siya hinuli. So, sino nagsabi sa'yo nung nahuli siya? Anong ginawa ng mga kasamahan niyang investor sa restaurant? May sinabi ba sa'yo o Maylin? Wala po siyang sinabi. Anong sabi sa'yo? Wala po. So, nung nakadetain siya, anong nangyari sa'yo? Nung nakadetain siya, ako po ang pumupunta sa kanya po, bumibisita sa kanya.
nagdala ng pagkain. Kasi po wala pong pumunta sa kanya. So mag-isa lang siya roon? Opo, mag-isa. Ikaw naman talagang Ako lang po naawa ang- ka sa kanya dahil Opo, boyfriend naawa mo. ko sa kanya kasi... Ikaw na rin naghahanap ng abogado para sa Opo, kanya? ako naghahanap po. Nakahanap ka naman ng abogado? Opo, nakahanap ako. Malapit lang po sa boarding house. Okay. Tinulungan ba siya ng mga ka-investor niya na Chinese? Hindi po. Tumulong din sila na, sige, Arlene, tulungan natin kasi kawawa naman. Eh, syempre, investor siya eh. Wala po silang ano. Ako lang po. Baka naman kunyari lang, pero imposible ikaw lang. Eh. Paano nangyari dito? Napakasal ka na, hindi ka naman pumunta ng simbahan. Ayun po, yun. Napunta po ako sa Divisoria 88 Mall. Sa 88 Mall, Opo. Divisoria. Saan parte Second ron? floor po. Sa second floor. Ano yun? Simbahan? Hindi po, opisina lang po. Opisina? Anong klaseng opisina? Maliit lang ng opisina eh. Sinong nandun? Chinese Si din? Mr. Chin po. Mr. Chen. Siya po nagpapirma sa akin. Anong pinapirma sa'yo? Marriage certificate po. Pumirma ka naman Pumirma po ako. dahil naaawa ka. Kasi po, akala ko kasi mag-apply pa lang muna bago Akala ikasal. mo application for marriage Opo. yun. Yung pala marriage na yun. Opo. Usap-usapan nila na ikaw talagang pwedeng makasalba dito sa boyfriend mo sa tulong nung sa Divisoria at yung kung sino may-ari ng restaurant. Tama? Opo. Kasi kung ikaw lang, sarili mo, hindi mangyayari yun eh. Kaya yun ang aking iniimbestigahan. Tumulong ka sa pag-iimbestiga, huwag ka mahihiya. Kasi unang-una, walang hiya tong boyfriend mo eh. Napaka-walang hiya rin ng mga kasamahan ng mga kung sino man itong pananamantala sa'yo. Alam ko mahal mo siya eh. Kaya lang, hindi ka mahal nung... Ewan ko, ano sasabihin ko rito sa taong to. Nung pinarmahan mo, nakalabas si Mr. Itong boyfriend mo. Oh, nakalabas po siya. Gaano katagal kayo nag-antay? Mga 1 year po. 1 year. Mhm. Opo. So, nang 1 year, bumibisi-bisita ka habang sa loob siya ng Opo, kulungan. bumibisita Kumusta po. naman pag binibisita, nagdadala ka ng pagkain? Opo. Saan ang galing yung pagkain? Minsan binibili ko po sa sarili kong pera po. Alam ng mga taga-immigration na boyfriend mo siya. Oo. Kaya pinapapasok ka. Opo. Nung nakalaya ngayon ang boyfriend mo, so ano nangyari? Pasalamat siya sa'yo? Sabi, oy, sweetheart. Hindi po siya nagpasalamat sa akin. Anong ginawa sa'yo? Nung nakalabas po siya, bumalik siya sa China. Nung Ulit. umuwi siya sa China, paalam ba siya sa'yo? Hindi po, bigla-bigla lang po siya umalis eh. Umalis na. Oo. Tapos paano mo nalaman? Tabalitaan, nandito na siya. Nung pumunta po siya sa buffet po. Doon sa buffet. Doon ka pa rin nagtatrabaho noon? Opo. So nung makita mo siya, anong nangyari? Wala, masaya din ako sa kanya kasi bumalik na rin siya Nung sa akin. Oo. Bumalik siya sa akin. Parang walang nangyari. Parang kayo pa rin. Opo, kami pa rin. Nung bumalik siya, may kasama ba siya o wala? Wala po siyang kasama. After 1 month po, sabi ng kasamaan ko nga, nandito yung wife ni Sao Junhong galing sa China. Tapos yung tinatanong ko si Marco, Sao Junhong na, sabi mo, hiwalay na kayo sa asawa mo. Sabi ko, niloloko mo lang pala ako. Ginamit mo lang ako. Okay, ganito na lang. Huwag ka nang umiyak. Alam ko naman, mahal mo siya. Ang problema, hindi ka niya mahal. Ginamit ka lang eh. Okay, ganito Manilin na lang. Ako, diretsahan ko magsalita. Naawa kasi ako sa'yo. Sa maawa man ako sa'yo, pero una sa lahat, importante, hubot-hubad na katotohanan sasabihin ko sa'yo, ano? Wala kasi magsasabing to sa'yo. Ayaw ko sa'yo yung parang aasa ka, tapos wala kang aasahan. Yun na nga sa umpisa pa lang sinabi ko, pinag-aralan ka nilang maigi para pagsamantalahan. Ginamit yung iyong pagiging Pilipina at ikaw naging dahilan kung bakit siya nakabalik. Paano mo nalaman na kasal kayo doon sa Philippine Statistics Office sa PSA? Kumuha po kasi ako ng sinumar. Certificate of Marriage. Opo. Tapos nung lumabas, may marriage ka. Married na po ako. Married ka na. Sa tulong ng ating Immigration Deputy Spokesperson si Melvin Mabula. Good morning, sir. Good morning, Sir Ben. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig. Magandang umaga sa ating guest po ngayon. Meron lang akong concern dito, sir, na lumapit po sa amin. Kawawa naman, Pilipina, ano? Parang pinakasalan siya na parang fixed marriage lang to. Pinapunta siya sa Divisoria habang nakakulong that time yung kanyang Chinese boyfriend na pinagtatrabahuan niya sa restaurant. Nahuli ninyo as illegal alien ng immigration agent noon. Ngayon, pinapirma siya, pinapunta siya ng 888 para pumirma ng marriage certificate. Pinarmahan niya naman after about a year, nakalaya na about a month na nakaalis. O, tama? Nakalaya, tapos ngayon bumalik na rito yung Chinese. Nasaktan ng husto to kasi nung pina-check niya sa PSA, abay, marriage sila. Hindi naman sila pinakasal sa simbahan. Hindi naman sila pinakasal sa kahit na sa pare. Ano sa palagay niyo, sir? Kayo sa immigration? Sir, nakikita po namin, possibility po, considering na mayroon na siyang record sa PSA
na ginamit yung dokumento para magkaroon siya ng visa dito sa Pilipinas, no? At basically naman, we very like kasi sa mga dokumentong present. Parang may kakahintulad po natin ito sa mga cases ngayon na yung mail order bride, walang nangyaring kasal, pero nakakuha sila ng legitimate o valid pero fraudulently obtained marriage certificate na wala namang nangyaring kasalan. At dito po nakikita natin na we have to conduct yung investigation nito kasi considering kung ano man mayroon ngayon, yung foreigner na kung ginamit niya yung dokumento na fraudulently obtained, that could be a basis para tingnan natin at maimbestigahan na possibility kung magkakaroon ng kaso ay masampahan ng kaso. Sir, wouldn't be enough nandito mismo yung victim? Not enough that the victim can stand, pwedeng tumistigo? Ito, ginamit siya hindi na po masampa. Couldn't be na yung immigration, sir, can do this siguro? Moto proprio na. Papasukin nyo ng investigation simply because we have a complainant instead of paano sasampahan? Because ang victim who's dito, sir, ginamit Pilipinan. So, bakit hindi po pwede mag-investigate po mismo, motu proprio, self-initiated investigation because we have a victim with us na lumapit sa atin para maumpisahan. Kung talagang ganitong ginawa ng alien na to, pwede siyang ma-deport. May tawag siguro dyan sa inyo, undesirable alien na gumagamit ng mga spurious and fake documents to facilitate marriage, which is fixed or marriage for convenience lang. Sir, di ba? Tama po kayo. Tama po. Ang stages po dito, nagkakaroon po yung investigation with our intel dan magre-recommend sila sa legal para parang part ng proceeding po yan for the deportation case. Yan po ang mangyayari. We can somehow extend din sa ating sa ating biktima. We could help kung anong kailangan niya, but basically on our part we could somehow conduct investigation on this. So, sir, makikipagtulungan po kami, tutulungan po namin siya. Tulungan na lang po natin siguro, sir, parting to, for your investigation. Yes, sir. Yes, sir. We are going to extend yung help po sa ating kawawa naman yung ating biktima. Okay, sir. Sige, sir. Thank you so much. Ganito, makikipagtulungan ka at tutulungan natin to rito. Well, dito naman tayo sa PSA, sa Philippine Statistics Authority sa Central Office. Si Mael Chelda Aquilio, magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Ben. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, tagapanood po sa programa niyo po. Hello po. Ma'am, narinig niyo siguro, ma'am, itong concern ng ating Filipina, na ito nagre-reklamo sa fixed marriage, ma'am, parang lumalabas, naging legal daw ata po yung papel dyan sa inyong immigration, ma'am. Oo nga po, nakakalungkot po yung kwento ni Ma'am Manilin. Ang Philippine Statistics Authority po ay central repository ng mga vital events natin. So kung kami po yung tagatanggap po ng mga civil registry documents. So in terms of registration, hindi po namin sako po ito. Okay, but ako, ma'am, total central office po kayo, Hindi ba pwedeng gagawa na po kayo ng pamamaraan na, to initiate and contact kung ano man yung Manila office ninyo because you're in central office na po lumalapit po sa atin, I see exploitation due to economic deprivation sa mga pobreng Pilipina po natin, ma'am, na perpetrated by some mga unscrupulous, mga Chinese people na to na magninegosyo at gagamitin para makapanatili lang dito sa bansa natin na siguro, ma'am, okay, naintindihan ko kung hindi siya lang ang kakagustuhan. Yung pang paggamit ng dokumento, paano nangyari po to? Opo, kasi ang Local Civil Registry Office po ay under ng local government unit. And then ang PSA po ay more on technical supervision po. Alam ko po yung sasabihin ninyo at alam naman po natin lahat, tama po yung mga sinasabi ninyo. Ang tanong ko po, ma'am, ano pong magagawa ninyo? Pag ganyan, sir, willing po ang si Ma'am Manilin na makipag-cooperate din po para po din maimbestigahan po kung nangyari, paano po na-rehistro. Alright, sige, ma'am. Kasi ang immigration, ma'am, mag-iimbestiga, ha? Kung si Ma'am Manilin ay talaga pong willing po talaga na mayroong mangyari po diyan po sa ganitong pangyayari sa kanyang dokumento,
kailangan po maimbestigahan din po namin yan at at magawan ng po ng aksyon. Alright, sige ma'am. Sige, tutulong po kami ma'am para dito po sa kawawang lumapit po sa amin ma'am. Ha? We will assist her also ma'am. Thank you so much ma'am sa inyong pagsagot at makikipagtulungan din kami sa immigration, ganoon din po sa inyo para nang sa ganun makalkal po to at medyo ma-purge po yung record ng mga pag medyo fake po, wala pong karapatan kung pwedeng gamitin, babuyin po yung ating mga tanggapan po para lang gawing illegal, yung kanilang mga illegal. Hindi po pwedeng manaig po yung mga illegal, mga gawaing illegal at gawing legal. Ay tutulong po kami, mabibitag po kami pagdating po riyan, ma'am. Ha? Opo, tama po, sir. Maraming salamat, ma'am. So ganito, tutulong kami sa hindi natatapos dito. Malaliman na investigasyon to. Apo. Dapat uli madeporto, mahuli. Baka naman pag lumapit sa'yo, tapos may rosas. Kunyari, Mylene, I love you. May chocolate na, may Hindi na rosas po, sir. pa. Hindi na po May mangyari dalang yun. lechon. May dalang mga kunting mga lahat-lahat na ata. Sasabihin, I will marry you. Let's have a house and lot. Let's have Hindi po. children. Sigurado ka? Hindi na po kasi 7 taon na po akong hindi makatulog. 7 taon ka di makatulog. Opo. At dahil 7 Muntik taon na rin nga ka... akong magpakamatay. Wag naman. Wag naman. Bumalik yung asawa niya. Ayaw dahil kay... Sama na. Di rin man na para sa imo ha. Daghang patihan na kita ni mo na para mabana ni mo ba. Ayaw diha kay tinunto man lang. Gibinuangan ka lang ba? Pananamantala, pinag-aralan na isa katuparan. Pananamantala na akala makakalusot. Well, may problema kayo. Hanggat nandito nag-iisang pambansang sumbungan at investigahan, hindi kayo kakakalusot sa patibong ng bitag. Tulong at serbisyo may tatak, bitag. Ako si Bitag. Si Ben, yung nakasalamin. Ito yung hashtag ipabitag mo.